Today's episode mga idol, tayo ay magkokomentaryo patungkol dito mga idol sa panggigipit sa mga Kingdom of Jesus Christ yata mga idol. Ito yung kay Kibuloy mga idol, ito sa relihiyon ni Kibuloy. Alam niyo mga idol, tayo po ay non-partisan tayo mga idol. Bago yan mga idol, sa mga hindi pa po nakapag-follow ng aking vlog, paki-follow po sa MJG Ibanag Vlog mga idol. So ito, bigyan lang natin ng punto por punto mga idol. Itong mga violation na ginagawa ng ating gobyerno. Ulitin ko mga idol, ako po ay non-partisan mga idol. Wala akong pakialam kay Kibuloy. Magkaiba kami ng faith na pananampalataya ni Kibuloy, hindi ako kabilang sa kanyang miyembro, pero hindi ito yung punto mga idol. Ito yung kung saan tinitignan natin, pinagtitimbang-timbang natin mga idol kung sino ang tama at sino yung mali. Sino yung lantaran na nakakagawa ng violation mga idol. So ito mga idol, lantaran nitong panggigipit na nakikita natin sa mga miyembro ng KOJC mga idol. Ano-ano mga ito mga idol? Kita natin mga idol, kung maalala ninyo mga idol, ay nagpatawag ng hearing o nagkaroon ng hearing patungkol dito sa panggigipit ng gobyerno o ng mga kapulisan, no? Na pinamumunuan ni General Torre, no? Ang Regional Director ng Davao, na kung saan ay namataan ng mga karamihan ng mga miyembro ng KOJC na maraming mga kapulisan na pumapalibot sa KOJC, no? Na maraming mga pulis na naka-full battle gear. Samantala, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng KOJC compound sa Davao City kung saan may mga nakadeploy na tauhan ng SWAT. Si Hannah Jane Sancho magbabalita live. Hannah? Tayo ngayon dito sa labas ng gate ng Emerald and Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Makikita niyo sa likuran ko, Franco, no? Ito yung mga naka-full battle gear ng SWAT po ng Philippine National Police. Bakit SWAT? Nakita po natin sa likod ng uniform nila yung SWAT, pero nakatabon ito, no? Ang SWAT, ano kasi dito, Franco, ng ating mga kababayan at ang mga missionaries ng Kingdom of Jesus Christ. Bahagi naman ang mandato ng SWAT na sila ay magsagawa na checkpoint dito sa tapat ng gate ng Kingdom of Jesus Christ. Alam naman natin ang mga SWAT, ano? Sila ay nakatrain, sila ay equipped at dinideploy ng Philippine National Police para mag-resolve ng mga high-risk situation. Pag sinabi natin high-risk situation, sila yung pinapadala ng police unit para mag-handle ng mga shootout, stand-off, raids, hostage-taking at terrorism. Pero ang tanong po natin, Franco, ang buong Kingdom Nation, meron bang terrorism dito sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Terorista na ba ang tingin ng Philippine National Police sa mga missionary workers na peaceful ang kanilang pagbabantay sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Makikita mo sa kanilang uniform, gabing-gabi na, pero naka-shades, naka-mask, talagang hindi makikita, walang IDs. At higit sa lahat, itong sasakyan nila dito, Franco, yung sasakyan nila dito na naka-park sa tapat natin, nakatabon po ng black na tabon dito ang kanilang plate number. If this is a legal operation, bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat, ito ay nakatapat sa isang mining company. Ang company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito at sa Philippine National Police? That is a question ng marami sa ating mga missionary workers. 24/7 po nakabantay. Peaceful po ang ginagawang rally po. Prayer rally, gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig sabihin ng pagpupwesto ng SWAT? Ito ba ay isang gudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito sa ating mga compounds? Kinausap natin ang ilan sa mga kasamahan dito, ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ, kinausap sila ng ating abogado, kahit ako kinausap ko rin sila, ayaw nilang sumagot, ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila mula sa SWAT? At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga polis, ang kanilang presensya dito ay dahil, number one, for police visibility, pangalawa, para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, bakit ngayon nila ginagawa ito
sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Japan Friendship Highway, sila po ay nag-cause ng traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan, alam natin na hindi makakalimutan ng mga sitang citizen noong June 10, 2024 ang tinagurian nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong, illegal na pagsulong ng mga member ng Philippine National Police Special Action Force at ang CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan, as a Regional 11 Chief na si Brigadier General, Police Brigadier General Nick Lore. Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal pa ba ang ginagawa ninyo na pagpupwesto, pag-heightened police presence dito? Meron pa bang batas na nangyayari dito? At ito yung mga katanungan, hindi lamang Kingdom citizen na nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. Hindi ng lahat ng mga Davaoenyo, mga taga-Davao, lahat ng Pilipino na nagsasawa na sa pang-aabuso na ginagawa ng Marcos administration. Kaya nga doon sa hearing sa Senado, mga idol, question ni Senador Bato de la Rosa kung kabilang ba sa uniform ng police itong mga takip sa mukha. Kung police visibility ang pinag-uusapan natin, mga idol, hindi mo kailangan takpan ang mukha. Pero ito nga, palusot ni ng opisyal ng mga kapulisan, mga idol, na ito daw ay proteksyon sa alikabok. Protection sa alikabok o kung ano man dyan. Medyo nakakatawa lang, mga idol. Protection sa alikabok. Pagdating nga sa training, hindi nga ginaganyan eh. Walang pakialam kung yan ay malikabukan. Walang pakialam kung yan ay makakainom ng tubig putik. Kung maputikan ang buong mukha mo, walang pakialam yan. Tapos ngayon, concern sila sa alikabok. Protection daw, mga idol. Napakahina ng depensa, mga idol, ng rason ng opisyal ng ating kapulisan, mga idol. Yung protection. Tapos mga name tag, nakatago. Anong klaseng police visibility yan, mga idol? Totoo ang sabi ni Bato de la Rosa, Senador Bato, na kung ganyan ang mga kapulisan na natin ngayon, hindi maiwasan na sa Davao ay maraming mag-iisip na magre-rebelde sa kadahilanan ng mga pulis ay sumusobra na sa kanilang sa kanilang kapangyarihan. Hindi na yung yung taong bayan ang kanilang pinagsisilbihan, kundi itong politika, dahil sa utos sa kanila ng kanilang nang mataas sa kanila o ng mga politician, ayun ang kanilang sinusunod, hindi yung peace and order. Kasi takot na yung mga tao, mga idol. Kahit sino naman, kahit ako, wala akong makitang name tag, nakatakip yung mukha mo, hindi kita makilala, paano kita pagkakatiwala? Tatanungin ka kung ano yung pangalan mo, sa kakaiiwas. Ano ang ibig sabihin nun? Sa madaling salita, mga idol, hindi tama itong ginagawa, no, ng mga kapulisan natin dito sa Davao. Kapulisan doon sa Davao. Kung police visibility, hindi mo kailangan takpan ng mukha mo. Simple lang yun. Huwag kang parte-arte malikabukan. Sa training nga walang karte-arte. Kalokohan yan. Yung depensa ng opisyal ng kapulisan na malikabukan o kung ano man dyan. Hindi ko alam, parang dahilan ng hindi opisyal. Mga idol. Tapos ito, mga idol, isa pa, mga idol. Itong 10 milyon na patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Nakakatawa lang, mga idol. Kayong tatlo dyan sa Senate hearing, General Torre, Attorney Abalo, Secretary ng DILG, DOJ, Representative Attorney ng DOJ, para lang kayong nilekturan ni Attorney Torion, ang abogado ni Kibuloy, para kayo nagmistulang mga estudyante, mga idol. Pakinggan ninyo, mga idol. Just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T, that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree.
because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon Ay public servant, public official. Ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ka pwede tumanggap ng kahit anuman bagay, pera, o kahit anuman mga ibibigay sa iyo ng ninuman. Direct or indirect. Kahit law student na intindihan ito, hindi ko alam, o kahit sinong individual na mamamayan na may konting alam sa batas, ay alam ito. Hindi ko lang alam bakit itong si Attorney Abalos, Secretary Abalos, at saka attorney ng DOJ na ito, ay hindi alam. Hindi ko alam na hindi nila alam. Alam nila siguro, pero sila ay nagbibigyan kasi hindi nila sinusunod ang batas. Sila ay gumagawa na lamang ng palusot para maipalusot yung kanilang mga kamalian. Dahil ito ay politika. So mga idol, no? Kayo na po bahala humusga mga idol. Tama pa ba yung ginagawa ng gobyernong ito? Bakit hindi na lang kaya sila mag-focus na imbestigahan ang mga inilalabas na mga sangkot sa mga droga? Lalong-lalo na inilabas ni Cathy Binag na mga involved na mga secretary o opisyal ng gobyerno na gumagamit na illegal na droga. O bakit hindi kaya sila mag-focus doon? Di ba? Pinapahalata nyo lang o kaya napakaklaro naman na umiiwas kayo sa droga dahil maraming sa gobyerno ang gumagamit ng illegal na droga. Nakakahiya talaga ang gobyerno nito. Ang administrasyon ito. Nakakaya, sayang ang boto ko sa inyo. Sayang talaga.